Sumainyo ang Panginoon. Sa bahagi ho, tayo nagpapasalamat sa araw na ito sa biyaya ng maraming bagay. Bahagi rin ho na kung saan ay dinudulog natin sa harapan ng buong may kapal. Huwag natin kalimutan ang palaging magpasalamat. Lalo na ngayon, mahalaga sa inyong pagkilos ang biyaya na ito sa inyong paglalakbay bilang mga midwife. Bahagi yun na kung saan ay tayo higit na magpasalamat sapagkat binigyan tayo ng pagkataon na magkatibon-tibon ngayon. Ang nawa ay higit yung pakinabangan ang biyaya ng pag-angat sa buhay na ipinamanit sa atin ang buong may kapal. Alam niyo ba yung Hippocratic Oath? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam Hippocratic Oath? Hindi nyo narinig yun? Hippocrates? Hindi? Wala kayo alam? Sa inyo, mga magkakaping? So, si Hippocrates po ay isang pinasapel, Greek. Anong sabi niya? Kasi sa medicine, anong sabi niya? Do no harm. Do no harm. Kasi sa ayos, sa mga ito, midwife, bahagi ng medical practice, ay maaaring makadulot ng kapahamakan. May droga na nagpapagaling, may droga na nagbibigay ng karamdaman. Kaya para sa kanya, at yun din yung isang pamantayan sa isang medical practitioner na alin, yun, kapag narinig niyo sa itang Hippocratic Oath, yun ang ibig sabihin, huwag kayong gagawa ng ikapapahamak ng ibang tao. Pero bahagi yun, sa perspective ng ating pananampalataya, lalo na, yung mga nananalig sa Diyos, kahit anong inyong pananalig, kahit ka ngayong ateista ano yung bahagi yun, hindi lang sapagkat hindi ka gagawa ng masama, gagawa ka ng kabutihan, gagawa ka ng kabutihan. At kung tusin, ay bahagi yun, kasi pwede nga wala kang ginagawa masama, pero wala ka namang ginagawang kabutihan. Pero yung mas malalim may alin, gagawa ka, iiwas ka sa paggawa ng masama, gagawa ka ng mabuti, pero mas may meron pang malalim. Ano yung mas malalim? Out of love. Kasi pwedeng gumagawa ka ng mabuti, umiiwas ka sa masama, eh bakit? Ay tungkulin mo, bahagi yun, kasi ayaw mo na ikaw ay mapasama ang buhay, dahil sa ayaw mo makulong, pero yung paanyayan ay pinahayag sa buong may kapayapaan, out of love, kinakailangan na umantong sa pag-ibig, bahagi rin mo yun. At maliwanag rin mo naman, kapag sabi nga natin na hindi ko lahat ng umiibig, ay gumagawa ng mabuti, akala kasi yung iba kumisan may mga pag-ibig na gumagawa ng masama. Bakit? Ay gawa ng selos. Kumisan nakagagawa ng masama. Gawa ng selos. Pero ito, bahagi yun na kung saan ay maging pamantayan din ang ating pagkilos na pinamamanit ng buong may kapalat. Sa Ebanghelyo ating pinamalit ngayon sa araw na ito, na narinig po natin, ano yung hamon na pinahayag na Jesus, na ang kanyang pagpingining alin, kinakailangan na updated din. Kasi napakahalaga yung patuloy nating pag-aaral ngayon. Kinakailangan din natin i-update. Kinakailangan din natin ng patuloy, hindi lamang yung kasalukuyang yung nakalipas ng mga kaalaman. Ngunit ngayon din naman para sa kasalukuyan. Kasi nga, anong nakita ko nila? Kasi si Juan Bautista, sinabi rito, dumating na alin, hindi siya kumakain. Ang kinakain niya lang ay alin, ay pulot-pugyukan. At hindi siya umiinom. Doon dumating si Jesus, nakita nila na alin, si Jesus ay
ay kumakain, ano? Kasama ng mga publikano, ano? At bahagi yun na kung saan ay nakikisayahan sa kanya. Pero nung sabi yun, ano, hindi nila naintindihan, ano? Hindi nila naunawaan. Kaya alin, hindi nila maintindihan yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa daigdig na ito, ano? Bahagi rin yun na kung saan kinakailangan din natin ng maayos na at malalim na kaalaman tungkol sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At lalo-lalo na kayo bilang mga midwife, ano? Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ginawa ay huwag natin kalimutan, ano? Na tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay, ano? Isa ho sa sentro ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyanong Katoliko, ano? Bahagi ho, no? Well, lahat naman ay mahalaga sa buhay, pero sa para sa atin, ano? Kaya napakahalaga po yung buhay ng tao, no? Kaya hindi po tayo pumapayag ng alin, ng abortion, no? So, noong December 8, ipinagdiwag natin yung alin, Immaculate Conception. Kasi sa ating pagkaunawa, ano? Ay, tao na yan, no? Tao na yan. Pagka nagsama ang alin, yung sperm cell ng lalaki at ang egg cell ng babae. No? So, bahagi ko yun. Yun yung paniniwala natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? Yun nawa yung pagtibayin natin. Kaya nga, hindi natin pinapayagan ang anumang uri ng abortion. No? Kasi tao na yun. No? Tao na yun. Bakit? Ay, sabi ng iba, hindi pa tao yan. Ano, kasi bakit? Kasi yan ay wala pang forma. No? Saan kukuha ng forma yun? Hanggang makaabot siya sa tinatawag. Kasi yung iba, sabi nila, wala pang trimester yan. No? Pwede pang i-abort yan. Hindi. Ano? Yung ilong yan, ano, naandoon na sa nucleus na makita ko natin, hindi pa lang forma, no? Pero nandun na yan, nandun na rin yung alin, yung kaluluwa at ang kanyang katawan, no? Hindi ko pa rin nagkaroon lamang ng forma, tsaka lamang pupunta yung kanyang espiritu, no? Kaya, bahagi ko yun na kung saan sana po ay mapatuloy nating pangalagaan bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, ano? At nawa ay gabayan tayo, no, ng ating pagkilos sa daigdig na dinadalawa natin sa bahagi na ito. Lalo-lalo na yung pagpapahalaga sa biyaya ng buhay ng tao. No? Napakahalaga po yung pangalagaan natin yung buhay ng tao. No? Pero hindi natin may alis na may iba, no, na kumadrona, no? Ang ginagawa ay nag-aabort, no? Kasi bakit daw? Kasi tutulungan niya raw kasi may papahiya yung babae o yung pamilya ng babae o di kaya pamilya ng lalaki, no? Sa atin rin, mas mahalaga yung biyaya ng buhay ng tao, no? At yun ang nawa ang patuloy nating pangalagaan. At bahagi yun na kung saan ay nawa, ay inyo rin mabigyan ng pagpapahalaga. So pagpapasalamat, pagpapasalamat sapagkat kayo ay magiging instrumento para magbigay buhay, no? Magpatuloy yung buhay, no? Mula sa sinapupunan, mula sa bata na sa sinapupunan ng kanyang ina, hanggang mailabas siya sa daigdig na ito. No? Bahagi rin mo yun. At sana rin po ay sa inyong paglalakbay na ito, sa inyong pagkaping at pinig, ay nawa makita ninyo yung kahalagahan ng inyong pagkilos, na maaaring hindi kayo makilala ng mga bata na inyong ipinapanganak. Bahagi yun. Naalala ko tuloy kung minsan, yung lumang, yung matatanda, alam pa nila kung sino yung nagpanganak sa kanila. Kasi nung unang panahon
ay ilan pa lamang ang kumatrona noon. Ano? Kaya kung minsan mas kilala nila kung sino yung nagpanganak sa kanila. Bahagi yun yung medyo mga edad na, mga senior, kalimitan. Alam nila kung sino yung nagpanganak sa kanila. Ngayon, medyo hindi na ngayon, kasi marami na ngayon. Bagamat maaari din naman na nakalagay sa inyong birth certificate. Hindi pala, sa inyong yung mula sa ospital. Kaya ko lang kung sino tumitingin pa roon. Pero sana po magpasalamat kayo sapagkat yun ang isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos na kayo ay maging instrumento sa pagkapahalaga ng buhay ng tao. At nawawag natin kalimutan. Sana rin po para sa lahat kasi kayo mga midwife, isa rin pagkakataon, kunin ko na rin yung pagkakataon na ito. Na kung sakali, kasi kung sakali, hindi naman gusto natin, na may pagkakataon na mailabas ang bata na patay. Anong pwede niyong gawin? Binyagan niyo sila. Binyagan niyo sila. Ang tawag natin yun ay emergency baptism. So, pagkapakanak na pagkamanak, nakita niyo walang pulso, binyagan niyo sila. Anong gagawin ninyo? Kukuha kayo ng malinis na tubig, sterilize, marami nang sterilize sa hindi kayo magpapulo kayo, and then tawag natin, hindi kaya yung kahit na yung mga nasa bottled water, pwede rin kunin nyo, and then binigyan ninyo yung bata, anong sasabihin ninyo? Halimbawa, ang pangalan ng bata ay Jessie, kukunin ko na yung pangalan ko. So, sabihin mo ay Jessie, binibinyagan kita, kukunin mo yung tubig sa ngalan ng Ama, tapos bubuhusan sa ngalan ng Anak, bubuhusan at sa ngalan ng Espiritu Santo. Bahagi mo yun na kung saan makita ho natin. Bawal Katolikong Kristiyano ay pwedeng gawin yun. Kaya po sana ay may isa katuparan ninyo at bahagi yun ng pagkilos natin yun bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Kasi wala na tayong magagawa. Or maaari sa tingin ninyo yung bata ay hindi tatagal, maaring oras lamang, pwede nyo gawin mo yun. Bilang bahagi o yun. Tungkulin natin bilang mga Kristiyanong Katoliko. Yun ay pwede sa lahat ng binyagang Katolikong Kristiyano. So, paalala ho natin, huwag po kayong matakot. Bahagi yun ng ating pagkilos bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At sana rin po, sabihin nyo rin po sa ibang mga kapatid natin, kasi marami ang hindi alam ng ibang mga midwife, na pwede pala yun, in case of emergency, in case of emergency, bahagi yun, so, in case, in danger of death, or maaari na, in case na wala nang buhay yung bata, bahagi o yun ang pagkilala natin. And then, kumuha lang kayo ng isang pwedeng magtumayo na ninong at ninang. So, kahit na ako isa sa inyong mga kapwa nurses, hindi kaya kamag-anak ng pamilya. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan. Bahagi yun ang ating pagpapasalamat at marawa, makita natin na yung biyaya na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos ay higit natin pakinabaan, lalo-lalo na nagsisimula yan sa biyaya ng buhay. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. At sa namin po, ay katulad ng paanyaya ng Diyos sa Ebanghelyo, ay sana rin po ay palagi rin tayong ma-update
tungkol sa ating kaalaman at nawa ay higit nating pakinabangan ang buhay na inyong tinatahak